panalangin namin sa umagang ito, O Diyos. Na nawa, baguhin mo kami, Panginoong Diyos. Baguhin mo ang aming mga puso upang maging kagamit-gamit kami sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Na nawa, mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, muli po, dumudulog po kami, Panginoong Diyos, sa iyong harapan ng may pagpapakumbaba, Panginoong Diyos. Pakalinisin mo kaming lahat na naririto upang marapat kami maghandog ng papuring awitin sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoong Diyos. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, O Panginoong Jesus, Lord, upang maging katanggap-tanggap po ang lahat ng aming gagawin sa umagang ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na sa iyong dugo, Panginoong Diyos, na tumigis doon sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago hanggang ngayon, Panginoong Diyos, makapangyarihang nakapaglilinis sa lahat ng aming kalikuan, sa lahat ng aming kasalanan. Patawad, Panginoong Diyos. Patawad sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng aming pagkukulang. Mga bagay na hindi namin nagawa, Panginoong Diyos. Mga sinambit ng aming mga labi ng walang pagmamahal sa iyo, Panginoong Diyos. Patawarin mo po kami. Salamat, Panginoong Diyos. For the shedding of blood, there is always remission of sin, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, we greatly rejoice this morning, Lord. Alam po namin sa umagang ito, meron kang sorpresa sa amin sa umagang ito. Excited po kami, Panginoong Diyos, na meron ka sa aming mensahe sa umagang ito, Lord, na magpapakiliti sa amin, magpapasaya sa amin, Panginoon, higit sa lahat, magpapalakas sa amin, Panginoong Diyos. Hallelujah. O Lord, Holy Spirit, be with us this morning. Kami po ay yung pangunahan sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Kumagitna ka sa amin, Panginoong Diyos. Touch every heart this morning. Touch every life this morning, Panginoong Diyos. Hallelujah. I-anoint mo po ang lahat ng mga kapatid na tatayo sa harapan, Panginoong Diyos. Aming mga worship leaders, Sister Beb, ang aming mga musician, instrumentalists, ang aming mga creative team members, ang aming mga usher, Panginoong, higit sa lahat, O Lord. Kasihan mo po ng yung double portion of your anointing, aming Pastora LB, Panginoong Diyos, aming minamahal na pastora na siyang maghahayag, Lord, ng yung salita sa umagang ito, Lord. Nawa po ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ibigay mo na sa Kanya ang mensaheng gustong malaman ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, na gusto mong ipaalam sa amin sa umagang ito. Gamitin mo patuloy ang Kanyang buhay, Panginoong Diyos, upang patuloy na mahayag ang iyong kaharian, ang iyong kapangyarihan, at ang iyong kadakilaan sa lahat ng nilalang, Panginoong Diyos. Hallelujah. O Lord, inaalala rin po namin sa umagang ito ang aming bayang Pilipinas. Patuloy, Lord, na ingatan mo ang lahat ng mamamayang Pilipino na naninirahan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Higit sa lahat ng aming Pangulo, Bongbong, Panginoong Bongbong Marcos, Panginoong Diyos. Lord, bigyan mo po siya ng matibay na desisyon sa lahat ng gagawin niya. Nawa po ay bigyan mo siya ng wisdom na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Pangunahan mo ang bawat desisyon, bawat kautusan na pipirmahan niya, Panginoong Diyos. Higit sa lahat, magkaroon siya ng compassionate heart, Panginoong Diyos, sa bawat Pilipino, Panginoong Diyos. At unahin niya, Panginoong Diyos, ang nararaming mga Pilipino, Lord, na naghihirap, Panginoong Diyos. Katagpuin mo, Lord, ang pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Nawa po, Lord, ang mga nanunungkulan sa gobyerno mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, Panginoong Diyos. Lord, gabayan mo sila. Magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, Panginoong Diyos. Unahin nila, Lord, ang kapakinabangan ng bawat mamamayang Pilipino, O Diyos. Hallelujah. Ngayon din po, Panginoong Diyos, sinaalala namin ang aming River of God Gallery, ang aming pong main church, Panginoong Diyos, sa pinamumunahan po ng aming Bishop Chito Sanchez at Pastora Rachel. Lord, lahat po ng aming mga ministry, daughter churches, mga affiliated churches, kayo po mag-bless sa lahat ng ito, Panginoong Diyos. Gabayan mo po ang bawat iglesia, Lord, ng River of God, na gamitin po ang River of God, Lord, higit sa lahat, para po maihayag, Lord, ang kapangyarihan, ang kadakilaan, ang dakilang pagmamahal mo sa bawat sulok ng Pilipinas, maging hanggang sa bayan, sa ibang bansa, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, extend your territory even now in River of God Revival Church, Marilao, here in Bulacan, Lord God. Dala po, ikaw ang gumamit ng marami pang tao
Marami pang workers, Lord, to spread, Lord, your good news throughout Bulacan, oh Lord. Hallelujah. Lord, we await for your blessing na lahat po ng aming mga churches, saan man ito, Green Forbes man to, si Josuha man ito, Golden Hills man ito, San Isidro man ito, maging ang mga bubuksan po sa Jose del Monte, Panginoong Diyos. Ikaw ang sasama sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Pangungunahan mo kami, Panginoong Diyos, sa aming lakarin bilang isang iglesia, Panginoong Diyos, na tumatayo para sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, I pray for each and every one this morning. Lord, as we seek your face this morning, may we find you faithful. May we find your grace and blessing to us, Lord God. May we find you, Lord, so loving, Lord. Yakapin mo ang bawat isa this morning sa aming kalagayan, Panginoon Diyos. Look upon each and every heart this morning. Lord, minister to us this morning. Lord, may we find you, Lord, ready for us. Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po. Salamat po that you are ever answering, ever faithful, God. Hallelujah. We even pray, Lord God, sa mga mag-online po mamayang gabi, Lord. Ang service na ito, Lord, pagpalain mo, tunay, Panginoon Diyos, na matouch din po ang mga nag-online, Panginoon Diyos. Hallelujah. We bless you, God. We bless you, God. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we give you thanks, we give you honor, we magnify your holy name. You are a precious God, hallelujah. You are the great I am. You are Jehovah, the El Elyon, the Adonai, hallelujah, hallelujah. Lord Jehovah, be glorified in our midst this morning. We just give you praise, we give you worship, Lord God. We give you back all the praises, glory, honor, dominion. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen, and amen. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Good morning po ulit sa bawat isa. Hallelujah. Parang ginugulat po ako ng mic. Hallelujah. Yes, Lord. Alam niyo po, gusto ko pong, the Spirit is leading me. Gusto po mag-share ng kaunti for, a divine assignment. Meron po kasi akong divine assignment this week. Amen po. Alam niyo po, hindi ko po talaga siya kayang gawin. Pero when the Holy Spirit leads, there is power. Di po ba? Kasi po wala pong imposible sa Diyos. Amen po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon talaga kasi sabi ko, Lord, thank you Lord kasi sabi ko, grabe yung galaw mo this week. Alam niyo po, paggising ko this morning, kung ano po yung nabasa ko sa text, sabi po niya, sis, saan po ba ang church nyo? Naghahanap kasi kami ng church. Gusto ko yung anak kong youth ay madala po sa inyo. Amen po, di po ba? At hindi lang po siya iisa. Meron pa pong iba pong nagte-text, nagchat-chat po. Ganun po gumalaw ang Panginoon. At nakikita nyo po, meron po tayong fifth church na tinatatag ang Panginoong Diyos. Amen po. Kasi po, through Him, nothing is impossible. Lahat po imposible sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya paano po bang sabihin natin sa ating Panginoon Diyos ngayon that, Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Through you, nothing is impossible. Through you, nothing is impossible. Ikaw po natin sa Panginoon, through you, nothing is impossible. Through you, nothing is impossible. Amen. Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya kung ano man po ang dinidesire ng puso nyo, basta kalooban ng Diyos, ibibigay niya po yan. Right now. Hallelujah! Sige po, tayo pa ay sumayaw, umami sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Sabi mo nga, Panginoon, walang imposible sa iyo, O God. Yes, O God! Through you, nothing is impossible. I can do Yes, Lord! it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith.
kailangan bumuka. Kailangan lahat ng labi kailangan mag-declare that you believe, that we believe in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. I believe. I believe. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. We believe that Jesus Christ is our Savior. We believe that Jesus Christ is the one that will redeem us. Hallelujah. We believe that Jesus Christ is the Son of God. Hallelujah. For the last time. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gave me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Praise, praise Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Tunay, Panginoon. Woo! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the living God. Hallelujah to our Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, tunay, Lord, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And Lord, right now, nakikita mo, Panginoon, yung mga laman ng aming mga puso, oh God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, oh God. Kung ano man yung mga nasa puso namin, Panginoon. Ikaw ang sisiyasan, ikaw ang tutuguan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, walang mahirap sa iyo. Sa aking kailangan, sa aking
Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, that you are here, O God. You are here in this place, Panginoon. Salamat, O God, sa pagkilos mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God, sa pagmamahal mo, pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tunay na napakabuti mo, O God. Salamat, O God, sa mga buhay namin, sa bawat hininga namin, Panginoon. Hallelujah, O God. Salamat sa pagpapala mo, Panginoon, sa pagyakap mo, Panginoon, ngayong umaga na ito, O God. Tunay na napakabuti mo, O God. And we declare, O God, hallelujah, na ikaw, Lord, na patuloy na magtatagumpay sa lugarin na ito, Panginoon. We declare, O God, that you are live, O God. Buhay kang Diyos, buhay kang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Let's clap our hands to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise. Hallelujah, Jesus. Praise, praise, praise. Hallelujah. Sige po, bigay pa natin ang pinakamalakas, the best clap of praise to the living God. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nakakaupo na po tayo. Salamat sa Diyos sa kanyang pagpapala. Salamat sa banal na presensya ng banal na Espiritu sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, pwede na po tayo maupo. Praise the Lord. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. At nasa online, na Blessed Sunday po, everyone. Muli, tayo po ay palalakasin, bubusugin ng Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. Amen? Ang tema po natin ngayon is living by faith. Amen? Pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nako, talaga po, uuwi po tayo mamaya. Malakas na malakas ang ating faith. Sabi po sa word ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7 ng NIV, we live by faith, not by sight. Amen? Meron po tayong second verse, Hebrews 11:6. And without faith, magbasa po tayo. Nasa online, magbasa po tayo. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Sa Tagalog, 2 Korinto, chapter 5, verse 7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos. Amen? Hindi sa mga bagay na nakikita. Hallelujah. Hebreo 11:6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Amen? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, Abba Father, aming Diyos Ama sa langit, banal ka at makapangyarihan. We acknowledge your presence in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Bless us, O God, with a pure and clean heart. Help us to renew our mind this morning. Sa gabi, sa lahat ng nasa online at sa lahat na makakapanood ng service na ito. Bless us, God, with a renewing of mind and pure heart this morning. Na ang lahat ng papasok sa isip namin at puso namin sa umagang ito po, O Diyos, ay magbibigay lakas sa aming lahat. Mamumunga, maa-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Thank you, Holy Spirit, for leading us, for guiding us. Ang mga oras na ito, sinusuko namin sa iyo, O Diyos. Gawin mong matabang lupa ang aming mga puso ng lahat ng aming maririnig. Pagyamanin namin ito. Lumago ito sa puso namin. Huwag naming ikip, bagkos ibahagi namin sa iba. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sige po, makakaupo na tayo. Sabi po, ang pamumuhay sa pamagitan ng pananampalataya ay pagtuon ng paningin sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga bagay na pangwalang hanggan. Eternal. Masasabi nating namumuhay tayo sa pananampalataya kung hindi tayo laging nakatingin kung ano nakikita ng ating mata. Tama?
Kasi pag nakita ng mata mo ang presyo ng bigas, ang presyo ng gas, manghihina ka. Amen? Dahil hindi tayo namumuhay sa nakikita ng ating mga mata, nakatingin tayo, nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga bagay na pangwalang hanggan. Eternal, forever. Amen? Sabi po, ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata ay temporary lamang po or panandalian lamang. Subalit ang unseen or hindi nakikita ng mga mata ay pangwalang hanggan. Amen? Makalangit na kaisipan. Sino dito na alam niya, hindi siya citizen forever ng mundo at siya ay citizen of heaven? Amen? We are citizens of heaven. Amen? Kaya dapat nakatuon lagi ang ating paningin sa makalangit na mga bagay, which is forever and eternal. Amen po ba? Sabi, ang taong namumuhay sa pamagitan ng pananampalataya ay mayroong katiyakan na mangyayari ang mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo 11:1. Meron tayong mga paninindigan. Amen po? Meron tayong mga inaasahan. Amen? Na hindi mo pa nakikita, pero dahil nananampalataya ka, alam mong mangyayari at magaganap ang inaasahan mo at inaasahan ko. Amen po? That is faith. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi mo pa nakikita na makapagtatapos ang anak mo at magmamarcha kayo sa PICC o kung saan mang gaganapin, inaangkin mo na magtatapos ang anak mo, magiging engineer ka, magiging doktor ka, magiging teacher ka. Hindi mo pa nakikita, inaasahan mo, mangyayari siya. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! Ang sabi, ang Diyos ay nalulugod sa mga nananalig sa Kanya. Sino nananalig sa Diyos? Sino nananalig sa Diyos? Nalulugod ang Diyos sa iyo. Amen? Masaya siya sa iyo. Kasi believer ka. Di ba sabi kanina, I believe in you. I believe in you. Diniklara mo ba yon? Lahat ng nananalig sa Diyos, kinalulugdan ng Diyos. At sa mga lumalapit sa Kanyang naniniwalang may Diyos. Kung naniniwala tayong may Diyos, nalulugod ang Diyos sa atin. At nagbibigay ang Diyos ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen! Hebreo 11:6 po yun. Yung ating main verse kanina. Gusto mo ba ng gantimpala? Amen! Ayuda, gusto mo ba? Amen! Pero mas maganda yung galing sa langit. Amen? Kasi yung ayuda dito sa mundo nauubos. Ang ayuda galing sa langit forever, eternal, hindi nauubos, unlimited. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Sabi po, may mga dapat tayong malaman na mga verses. 4 lang po yung pinili ko, pero napakaraming verse sa Bible about living by faith. Amen? Sabi po sa number 1, dahil sa iyong pananampalataya, ay hindi ka mabibigo o hindi ka mapapahiya. Amen? Sino dito ang lagi nakakaranas ng kabiguan sa tao? Amen? Kasali ako doon. Di po ba? Asang-asa ka sa tao. Pero madalas yung tao nakakalimutan yung pangako sa'yo. Kaya mga nanay, tatay, pag nangako tayo sa mga anak natin, tuparin natin. Lalo't mga bata pa, natatandaan nila yan. Pag paulit-ulit, di mo tinutupad yung pangako mo, baliwala na yung pangako natin sa kanila. Sasabihin nila, hindi naman totoo. Di po ba? Pero pag sa Diyos tayo nanampalataya, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapahiya. Sabi po yan ng aklat ng Roma 10:11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sabihin mo sa katabi mo, sa Diyos tayo manampalataya. Hindi tayo mapapahiya at hindi tayo mabibigo. Amen po? Sabi po sa aklat ng Luke chapter 8 verses 43 to 48. Meron po isang babaeng inaagasan
12 years. Inaagasan yung babae. Naubos na ang lahat ng kayamanan sa loob ng 12 taon, nagpapagamot sa iba't ibang doktor. Desperado na po ang babaeng ito. Siyempre, 12 years naman, lahat ng impok mo mauubos, hindi ka gumagaling. Hemorrhoids ang kanyang sakit. Inaagasan siya. Sa pagpapagamot niya, wala talagang kagalingan siyang naranasan. Pero nung nakita niya si Jesus, anong ginawa niya sa dami ng taong sumusunod kay Jesus? Makinig po tayong mabuti. Hinawakan ng babaeng ito ang laylayan ng damit ni Jesus dahil siya'y umaasa na siya'y pagagalingin ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang babaeng ito ay gumaling. Amen? Amen? If you have faith, ilabas mo. Show your faith. Amen? Ipakita mo sa lahat na ikaw ay nananampalataya. Hawakan mo kahit dulo laylayan ng damit ni Jesus. Ipakita mo sa Kanya, nananampalataya ako, gagaling ako kahit mahawakan ko lang ang laylayan ng damit. Sabi ni Jesus, sino humawak sa akin? Dahil siya ay all-powerful, naramdaman niya, nag-release siya ng power. Amen? Isipin niyo yung ilustrasyon. Ang daming tao. Paanong nakalusot yung babaeng inaagasan para mahawakan ang laylayan ng Panginoong Jesus, ng kanyang damit? Di ba pinakita niya? Pinakita niya sa lahat ng tao na ito lang ang mahawakan ko, alam ko pagagalingin ako. Even sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Ipakita natin sa Kanya, nananampalataya tayo. Amen? Ilabas mo. Show your faith. Huwag mo itago. Nananampalataya ka, pero pagising mo pa lang sa umaga, wala nang makitang pananampalataya sa'yo. Umaga pa lang pagkagising kasi nakasibangot ka na. Iniisa-isa mo na, walang patis, walang suka, walang asin, walang sabon, maglalaba, walang bigas, walang ulam, walang pambayad sa kuryente, lahat wala. Kasi nakatingin ka sa bagay na nakikita na yung mata. Meron kang Jesus. Amen? Meron kang Diyos. Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na naghati ng dagat. Hindi inalis ang dagat, pero hinati ang dagat para makaraan ng Israelites. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? 12 taong inaagasan, desperado. Saan ba tayo desperado ngayon? Meron bang nakapagbibigay ng depression sa atin? Anak na hindi nagbabago? Asawa, hindi nagbabago? Ang tanong, ikaw, ako, nagbago na ba tayo? Minsan nakatingin tayo sa mga dapat magbago, pero yung sarili natin, hindi pa natin nakikita kung nagbago na ba tayo. Saan tayo nadidepress? Sa maraming bagay na nakikita natin, pero wala naman tayong ginagawa. Nananampalataya tayo, pero hindi natin pinapakita sa Diyos na talagang nananampalataya tayo. Amen po ba? Declaring God's word with full of faith is very powerful. Paano yan, Pastora? Magdeklara ka ng verse. May sakit ka ba ngayon? Sabihin mo sa mga latay na tinamo mo, Jesus, ang sabi mo, ano man sakit ay karamdaman ay pinagaling mo na. I am healed in the name of Jesus. Amen? Hindi ka papahiyain ng Diyos. Hindi ka papahiyain. Show your faith. Hindi lang sa sarili mo ang faith. Ipakita mo sa anak mo. Anak, wala kang baon bukas. Pero bukas papasok ka. Kasi may gagawin ng Diyos. Amen? Anak, enrollment na, hindi ka makakapag-aral, sabi mo, pero sabi ng Diyos, makapag-aaral ka. Amen? That is faith. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen? Declare. Mahalaga yung sinasabi ng labi. Gusto mong maging honor pupil ang anak mo? Deklara mo. Huwag yung ang hina ng ulo mo. Paano magiging honor pupil? Sabi mo, mahina ulo. Di po ba? There is power in our tongue. Amen? Anak, matalino ka. Mag-aral ka lang mabuti. Magiging valedictorian ka. Amen po?
Amen. Yun po ang pangungusap na mayroong pananampalataya. Number 2, ang sabi, dahil sa iyong pananampalataya, mangyayari ang iyong pinaniniwalaan. Amen. Kanina hindi ka mapapahiya. Ngayon mangyayari ang pinaniniwalaan mo. Ano ba ang pinaniniwalaan mo? Sa taong ito, lahat ng utang mo mababayaran. Utang natin mababayaran. Sa taong ito, lahat bayad. Amen? Naniniwala ka ba dyan? Amen. Praise God. Hallelujah. Sa taong ito, yung aking pinapanalangin, yung aking divine assignment, magagawa ko this year. Before the end of this year, marireceive ko yung blessing na hinihingi ko sa Diyos. Dahil sa iyong pananampalataya, mangyayari ang iyong pinaniniwalaan. Sabi sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 29, hinipo niya ang kanilang mga mata. Hinipo ni Jesus Christ ang mga mata ng bulag. At sabi niya, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Ewan po ba? Sabi, ito yung pagpapagaling ng dalawang bulag. Pinagaling sila ni Jesus Christ. Sinong may sakit at karamdaman dito? Sino mataas ang sugar? Sino may sakit sa puso? Sino may high blood? Sino may mga karamdaman dito? Naniniwala ka ba pag gagalingin ka ng Diyos? God will move according to your faith. Amen? Pag sinabi mong pagagalingin ka ng Diyos, yun ang paniniwala mo, pagagalingin ka. Pumalakpak ang naniniwala, nagagaling siya. Amen? Lahat ang gustong gumaling, itaas ang kamay sa Diyos. Lahat ang may sakit at karamdaman, gagaling. Lahat ng walang laman ng bulsa, magkakalaman ng bulsa. Kung paniniwala mo yan, mangyayari yan. In the name of Jesus. Hello, hallelujah, hallelujah. Ang sabi ni Jesus, naniniwala ka ba? Kayo? Nagagaling kayo? Sabi niya sa dalawang bulag, siyempre sagot ng dalawang bulag, opo, mangyari ang iyong pinaniniwalaan. Mangyari ang iyong pinaniniwalaan. Amen. Tandaan ninyo, God will move according to our faith. May pautang ka ba? Manampalataya ka, masisingil mo yan. May utang ka ba? Manampalataya ka, makakabayad ka. Amen? Hindi lang sakit at karamdaman. May paninda ka ba? Sampalatayanan mo, mauubos yan. In Jesus' name, in Jesus' name. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah! Gusto mo ba yung babaeng yon na napakaganda? Hindi ka naman gwapo. Sampalatayanan mo, magugustuhan ka niya. Lord, ibigay mo sa akin yung babaeng yon. Kung ikaw tugtog ng tugtog dyan sa mga instrument na yan, awit ka ng awit dito, praise ka ng praise ng Word of God, hindi ka ba bibigyan ng Diyos ng babaeng gusto mo, ng lalaking gusto mo? Hindi ka bibiguin ng Diyos. Kung ano yung paniniwala mo, magaganap yun. Amen. Hawakan mo yung katabi mo. Hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, gagaling ka. Hawakan mo yung katabi mo. Anak, hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, maniwala ka na gagaling ka. Gagaling ka. Amen. Maniwala kang aayusin ng Diyos ang buhay mo, ng pamilya mo. Mangyayari yun. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. May anak po ako nung araw, sabi niya, Ma, hirap ka na. Paglaki ko, pahihigain kita sa pera. Wow! Hallelujah! Hindi ko po yun makalimutan. Hindi po ako humihiga sa pera. Humihiga ako sa kapangyarihan ng Diyos. Humihiga ako sa presensya ng Diyos. Dahil alam ko ang Diyos ay powerful. May mga sinasambit tayo na parang pag tinake it literally, parang hindi totoo. Pero pag tinake mo to spiritually, si God, kaya niya ang lahat ng bagay. Maniwala lang tayo sa Kanya. Amen? If you will believe, you will receive it. Kaya wala tayo dapat duda pag lumapit sa Diyos. Gagantimpalaan ng Diyos ang mga nananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tandaan niyo yun ha. God will move according to our faith. Amen. Ang dami-dami ko ng utang, Pastora. Lampas tao na.
Ang kayamanan ng Diyos, buong kalangitan at lupa, pag-aari ng ama mo at ama ko sa langit. Amen? Amen? Isang ganun lang kay Lord. Bayad lahat yan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Basta huwag kang aalis sa paniniwala at pananampalataya mo sa Kanya. Kailangan laging nandyan yung faith. Amen? Number 3, ang sabi po, dahil sa iyong pananampalataya na may kasamang mabuting gawa ay ituturing kang matuwid. Bakit gusto ng Diyos na may kasamang gawa ang ating pananampalataya? Sabi po ng aklat ng Santiago, chapter 2, verse 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Sino kilala si Amang Abraham? Yan, father of faith. Siya ang ama ng pananampalataya ng lahat ng bansa. Ama natin si Amang Abraham. Itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil sa kanyang gawa nang ihandog niya ang kanyang isang anak ay Sarah na si Isaac. Iisang anak nila ni Isaac, pinahahandog pa as burnt offering ng Diyos sa kanya. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, na ang Diyos ang bahala sa kanyang anak, sumunod siya. Amen po ba? Dinala niya sa bundok si Isaac. Pero ang Diyos, dahil sumunod si Isaac, nagpadala siya ng tupa na siyang papalit para ihandog kay Isaac. Amen? Nakukuha niyo po ba yung mensahe? Minsan sa buhay natin, may hawak-hawak tayo. Amen? Meron tayong bagay na gusto ng Diyos bitawan natin. I-offer natin sa Kanya. Ano ba yan? Kaligayahang pansarili. Pleasure. Gusto mo lagi masaya. Gusto mo lagi ikaw ang pinasasaya. Gusto mo lagi yung laman mo, laging nagre-rejoice. Pag nakita mo yung crush mo, gusto mo lagi masaya yung laman mo. Hindi muna ako a-attend ng church kasi nandun yung crush ko. Siya muna ang pupuntahan ko. Ang babaw, di po ba? Pero may mga pagkakataon. Pag sinabi sa'yo ng Diyos, bitawan mo yan. Anak, bitawan mo yan. I-offer mo yan sa akin. Dahil pag in-offer mo yan, bibigyan kita ng pagpapala na mas higit pa dyan. Amen? Naunawaan po ba natin? Ang gusto ng Diyos, ipakita muna natin sa Kanya ang puso nating handang sumunod sa Kanya. Amen? Talagang hinigana po niya si Isaac. Handa siyang sumunod sa Diyos. Dahil alam niya, ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan para yung kanyang anak ay hindi mapahama. Pagtingin niya, nakita niya may tupa na. At narinig niya ang tinig, ito ang ihandog mo. Mga kapatid sa online, mga anak sa pananampalataya, isipin natin sa oras na ito. May oras ka ba na hindi mo kayang ibigay sa Diyos? Na yung oras na yon nagagamit mo sa mga bagay na bisi-bisihan ka. Busy kunyari, ang daming kinukutkot na mga bagay-bagay. Hindi kayang ibigay yung oras na yon para sa Panginoon. Ibigay mo. Ibigay mo. Patunayan mo sa Diyos. Nauunahin mo siya, susunod ka sa Kanya. Once na ginawa mo yan, God will reward you. Bakit? Ang sabi ng Hebreo 11:6, gagantimpalaan ko ang sinumang humahanap sa akin. Amen? Hinanap mo ba ang Diyos ngayong umaga? Amen? Kasi kung di mo siya hinanap, wala ka dito. Nasa SM ka o nasa kwarto ka pa, natutulog. Pero dahil hinanap mo siya, binigay mo yung oras mo para sa Kanya. Promise po ng salita ng Diyos, God will reward you. Amen? Yun po yung pananampalatayang may kasamang mabuting gawa. Meron bang nagpasama ng loob mo? Sabi ng Holy Spirit, magpatawad ka. Dahil pinatawad kita nung nagkasala ka. Nagpatawad po ba tayo? Pag nagpatawad po tayo, makakaranas po tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Anything we give for God, God will pay us back, will reward us
dahil masunurin tayo sa Kanya. That is faith na may kasamang mabuting gawa. Amen? Sa 2 Peter, sa aming pinag-aaralan sa online discipleship, ang sabi doon, merong iisang pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos. Amen? Ang faith natin galing sa Diyos. Iisa lang yon. Pare-pareho tayo ng faith na binigay ng Diyos. Agree? Pero yung faith ko at faith mo, faith nyo, mga sister and brother, magkakaiba tayo ng level. Tama po ba? Merong strong faith. Amen? Merong little faith, small faith, medium faith, large faith. Amen po ba? Merong sayaw ng sayaw dito, wala pala kahit sang 5 yung laman ng bulsa. Amen? Worship ng worship kay Lord. I believe in you. Wala palang laman yung bulsa. That is strong faith. Amen? Meron namang puno na yung wallet dahil yung laman, hindi pa siya kumbinsido, kukonte. I believe in you. I believe na nagmumukmuk pa kasi ang gusto niya, paldong, libo-libo. Amen po? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Alam mo, yung hawak mong paldo ng pera ngayon sa wallet mo, isang problema lang, 5 yan. 5 yan. Naniniwala po ba kayo? Isang sakit at karamdaman lang ngayon, million of pesos ang katumbas. Kaya kung wala kang karamdaman, sabi mo sa katabi mo, ang yaman mo sis. Ang yaman mo! Milyonaryo ka kasi wala kang sakit, wala kang karamdaman, hindi mo kailangan ng pampagamot sa ospital. Hallelujah! Amen? Paano yung walang laman ng bulsa, pastora? Pag uwi mo, mamaya, may laman na yan. May magme-message sa'yo, anong GCash number mo? Sabi ni Lord, i-bless kita. Woo! Hallelujah! Totoo ba yun? Yes! Nako, anong account number mo nga uli? Di po ba? Pag may anak po kayong mababait, pinakamayaman po kayong tao sa mundo. Kaya yung mga anak nyong maliliit ngayon, mahalin, turuan, dalhin sa paanan ng Diyos. Kapag yan lumaki, alam niya na pag in-honor niya ang kanyang magulang, may kalakip na pangako ang Diyos, pagpapalain at bibigyan ng mahabang buhay ang mga anak na yan. So walang gagawin ang mga batang yan, kundi igalang, sundin ang kanilang mga magulang. Hindi mahirap tumanda ng may anak na nananampalataya sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, katulad ni Isaac, ni Abraham, meron ka bang Isaac? Baka may Isaac ka dyan, ayaw mo pang bitawan. Merong pinaaalay, pinahandog ang Diyos sa iyo, may pinabibitawan ang Diyos sa iyo para makasunod ka, magawa mo yung divine assignment mo, dahil ikaw ay chosen, ikaw ay appointed, ikaw ay anointed, hindi ka makasunod kasi ayaw mong bitawan yung meron ka. Yun ang Isaac. Kung meron kang Isaac ngayon, i-offer mo na kay Lord. Lord, eto na ang Isaac ko. Iyahandog ko sa iyo para makasunod ako sa iyo. Amen? Amen po? Amen? Huwag po tayo tumingin sa nakikita ng mata natin. Hindi tayo dadalhin yan sa langit. Amen po ba? Ang sabi sa pag-aaral kahapon, ang pananampalataya natin, dagdagan pa natin ng mabuting asal. Amen? Dagdagan ng mabuting gawa. Meron kang faith, kailangan mabuti ang asal. Mabuti ang pag-uugali. May kahabagan, may kababaang loob. Hindi pananampalataya lamang ang makapagbibigay sa atin ng daan para magkaroon ng kapangyarihan at marating natin ang buhay na walang hanggan. Ang faith galing sa Diyos, pero kailangan dagdagan ng mabuting asal. Pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Mahal mo ba yan? Amen? Ang sabi na aklat ng Roma, wala tayong dapat maging pananagutan kanino man, kundi pag-ibig. Lahat ng nakikita nating tao, may utang tayo sa kanila. Ang utang natin is love. Kasi ang sabi ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, I love you sis. I love you sis. I love you. Nasa online.
Magmahalan tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon bukod sa pananampalatayang meron tayo. Amen po? Pang-apat na po tayo. Ito po yung ating inawit kanina. Dahil sa iyong pananampalataya, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Wow! Makapangyarihan talaga ang anak ng Diyos, ano? Sabi sa Matthew chapter 10 verse 1, binigyan niya ng kapangyarihan, magpatong ng kamay sa may sakit, ang mga disipulo, tayo mga disipulo ni Jesus para gumaling ang may sakit. Amen? Binigyan niya ng kapangyarihang ipanalangin ang mga napapasukan ng bad spirit para makalaya. We have the power. We have the authority. Galing sa Diyos ang kapangyarihang yan. Walang bagay na hindi natin kayang mapangyari kung tayo'y nananampalataya sa Diyos. Amen? Sa English po, ibig sabihin, nothing is impossible. If we believe, nothing is impossible. Amen? Sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka na. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang sabi po sa aklat ng Mateo, chapter 17, verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung maging kasinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Baka naman pumunta ka sa bundok doon sa Narsagaray at sabihin mo, bundok, lipat doon. Literal po yun. Ang ibig sabihin, walang imposible. Lahat makapangyayari kapag nanampalataya tayo. Kaya merong power ang dila natin. Kung anong sinasabi natin, yung bunga noon tayong aani. Kaya declare blessing. Amen? Pagpapala, dapat ang nilalabas ng ating mga labi. Amen po ba? Dahil walang bagay na imposible. Dahil sa kaliitan ng pananalig ng mga alagad ni Jesus, hindi napagaling ang batang inaalihan ng demonyo. Sinabi to ni Jesus Christ, yung time na mayroong inaalihan ng demonyo, hindi nila mapagaling yung bata. Si Jesus dumating, ang sabi niya, ang liit ng inyong pananampalataya. Kung magkakaroon lang kayo ng pananampalataya kasi liit ang butil ng mustasa, walang imposible. Ang lahat na ipapanalangin may sakit, gagaling. Basta manampalataya tayo. Amen po ba? Butil ng mustasa is the smallest seed. Amen. Amen. Totoo, kaya mo nga utusan yung MGAS mo, ang mahal ng MGAS, huwag ka munang mauubos. Sa pangalan ni Jesus, wala pa akong pambili. MGAS, huwag kang mauubos. Kaya mong utusan yun. Amen po ba? Yung bigas, pag sumasayad na yung pangsalok, huwag ka munang mauubos. Wala pang bigas na parating, huwag kang mauubos. Imumultiply ng Diyos yun. Amen po ba? Yung ang tubig, ginawang wine, amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ang dami ng pinakita ng Diyos sa buhay natin. Ang sasabihin mo na lang sa Kanya, Father God, do it again. Amen? Ginawa mo na to last year, nag-enrollment, walang pampa-enroll. Do it again. Makaka-enroll uli yan. Do it again now, Lord, in Jesus' name. Amen? Wala dapat bahid ng pagdududa. Kasi chosen ka eh. Diba? Tinawag ka, hinirang ka, pinili ka, at minamahal ka ng Diyos. Walang bagay na mahirap sa Diyos at walang bagay na mahirap sa nananampalataya sa Diyos. Amen po? Dapat pag lumapit tayo sa Kanya, alam nating may Diyos. Amen? At alam nating gagantimpalaan tayo ng Diyos dahil hinahanap natin siya. Are we seeking God today? Amen. Kaya tayo nandito, sinisik natin ng Lord. We want to experience the fullness of His glory sa oras na ito. Dahil nauuhaw tayo, nagugutom tayo sa pag-ibig at presensya ng Diyos. We are longing for God. Kaya lalabas tayo mamaya. May reward, may pagpapala. Kasi inuna natin siya at hinanap natin siya. Amen? Walang lalabas na bigo. Amen? Walang lalabas mamayang nakasimangot. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Praise God. Hallelujah.
Sabi po sa conclusion natin, sa ating pamumuhay, sa pamamagitan ng pananampalataya, napakahalaga ng ating sariling intensyong lumago o mag-level up ang ating faith. Walang makakapag-level up, makakapag-increase ng faith natin, kundi tayo lang. Amen po ba? Binigay ng Diyos sa atin ang pananampalataya, pero meron tayong dapat intensyon na gagawin. Intentionally, dapat meron tayong ginagawa araw-araw to increase our faith. Ang ating pananampalataya ay lalago sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Paano mag-grow ang faith kung wala kang alam sa pangako ng Diyos? Amen? Sabi ng aklat ng Roma, chapter 10, verse 17. Basahin po natin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ang pagbabasa ng Biblia ay pakikinig sa boses ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mismong Diyos. Hindi pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang kanyang salita. Amen po? Ang sabi, at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ang panawagan ko sa lahat, kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ibahagi natin sa iba. Parang iba makapakinig din. Amen? May layunin ng Diyos, bakit narito tayo? May purpose ang buhay natin, bakit ginawa niya tayong believer? Yung iba sa atin nanamlay, nanlamig ng ilang panahon, pero hindi pumayag ang Diyos. Hindi pumayag ang banal na Espiritu. Nagkaroon ng revival ang ating pananampalataya. Amen po ba? We need revival every day. Araw-araw kailangan natin ng revival. Kailangan natin ng anointing. Kailangan natin ng power kasi marami tayong dinadanas na hirap pagtitiis sa mundong ito na kung hindi tayo magpaparevive, manghihina po tayo. Pera. Pera po, kagamit-gamit yan para tayo manghina. Amen? Pero tandaan po natin, pagdating sa pera, dapat maunawaan mo, ang kakaunti ay sapat, pero ang marami ay kulang. Amen? Dumami man ang dumami yan, kulang pa rin yan. Palakpakan natin ang Diyos dahil kung kakaunti yan, sapat na sapat yan sa ating pangailangan. Kaya ang turo ng Diyos sa kanyang salita, matuto tayong mamuhay para lamang sa araw na ito. Dalang araw ng bukas, bahala siyang mamroblema sa sarili niya. Amen? Ang bukas ay hawak ng Diyos. Live by faith daily. And do your best to increase your faith daily. Huwag kang papayag na ikaw ay paatras. Dapat moving forward in faith. Pasulong, hindi umaatras. Araw-araw kailangan may ginagawa ka para sumulong ang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po? Yung narinig mo sa Diyos, ibahagi mo. Sa kachat mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, lalo sa mga kabataan, kailangan ng Diyos ng mga kabataan, kailangan ng Panginoon, kailangan ng tagapagligtas. Amen po? Amen po ba? Kung may pinagagawa ang Diyos sa'yo, hindi mo ginagawa, makinig po kayo, ipapagawa ng Diyos yan sa iba. Hello? May divine assignment ka kay Lord. Alam mo yun. Hindi ka sumusunod. Ia-assign ni Lord John sa iba. Amen? So doon magsisimula ang panghihina mo, ang pananamlay mo, kasi hindi mo nagagawa ang pinagagawa ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Sabi po, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kailangan nating manalangin at basahin ang Kanyang salita araw-araw. Yung araw-araw mong pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, araw-araw mong paghanap kay God. Tama? We need to seek God daily. So pag daily mo siyang sinisik, daily may gantimpala ka. Amen? Dahil yun ang word of God eh. May gantimpala ang araw-araw na humahanap sa Kanya. Kung araw-araw mo siyang hinahanap, may gantimpala kang marireceive. Kailangan natin kumain ng pagkain pampisikal, tama? May breakfast, may lunch, may dinner, may merienda sa umaga, sa hapon, merienda sa gabi. Tama? Paano po yung ating spiritual na buhay? Ang sabi ng aklat ng Mateo, chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. That is the reason why ginaganap natin ang feeding program for Christ. Sinasabi natin sa mga binibigyan natin ng tinapay before, mahal ka ng Diyos. Itong tinapay na ito ay galing sa Diyos. Now, nagdagdagan pa ng lugaw. Ang lugaw na ito ay galing sa Diyos. Nagbababa tayo ng Word of God habang nagpi-feeding tayo dahil gusto nating ipaalala sa kanila na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen po ba? Ngayon po ba lumalakas na tayo? Amen! Mukhang hindi sigaw ng malakas yan. Malakas na po ba tayo? Amen! Sa ating pananalangin, sa pananalangin naman po, panghawakan natin ang salita ng Diyos upang makapamuhay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Anong salita ng Diyos sa Biblia tungkol sa pananalangin? Sabi niya sa Marcos 11:24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo." Amen? Pinag-pray mo na ba ngayon? Receive it. Claim it. Binaba mo na sa paanan niya eh. Huwag mo nang kukunin uli. God, eto po ang anak ko. Ayusin niyo po ang buhay niya. I'm claiming it and receiving it. Nakikilos ka sa buhay ng anak ko, sa asawa ko, sa kabuhayan namin. Palalaguin mo, pasasaganain mo kami. Declare mo na. I-receive mo na. Kung ano yung sinabi mo sa Diyos, tanggapin mo at matatanggap mo nga. Amen. Amen! Natutunan po ba natin? Balakpakan po natin ng Diyos. Dapat wala kahit konting alinlangan. Alam niyo kung sino nagpaparusa sa sarili natin? Tayo. God is good. All the time, God is good. Never hindi naging mabuti ang Diyos. Tayo po ang nag-aalinlangan sa kanyang kabutihan. Amen po? Sabi po, everything you asked for in prayer will be yours if you only have faith. If you only have faith. Lahat ng hihingin mo sa panalangin, magiging sa'yo kung mananampalataya ka. Amen. Ang dami pong may anak na maliliit, nagpapalaki ng anak. Believe. Believe. Isang araw, lalaki silang mababait kasi pinalaki mo sila na may banal na takot sa Diyos. Amen? Sampalatayanan natin na mga anak natin magagamit kung papaano tayo namuhay na may pananampalataya, yun ang ipapasa natin sa ating mga anak. Wala tayong mapapamanang milyong-milyong pera. Ang perang yun mauubos, pero ang pananampalataya na ipamamana natin sa kanila, hindi mauubos. Amen po? So lastly, ulitin natin, sabay-sabay. Live by faith, not by sight. Mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, huwag mamuhay sa nakikita ng mata. Panghihinain tayo pag dyan tayo tumingin. Amen po? Malakas po ba tayo ngayong umaga? Amen. Tayo po tayo lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitan po natin ang Diyos. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo. I-claim po natin ito. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, Roma 10:11, tandaan natin. Ang nananampalataya sa Diyos, hindi mabibigo. Amen. Hindi tayo papahiyain ng Diyos. What we declare, naririnig yan ng Diyos. Amen po. Kung ano yung sinasabi ng labi natin, manampalataya tayo. Marireceive natin kung ano yung pinapanalangin natin. Marireceive natin kung ano yung desire ng puso natin. Amen po? Kung ano yung paniniwala natin, God will move according to our faith. At samahan natin ng mabuting gawa ang ating pananampalataya. At tandaan natin, walang imposible sa Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah to the living God. Hallelujah to Jesus of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Holy Spirit, kumilos ka po sa puso naming lahat. Sa mga nasa online at narito ngayong umaga, kung meron pong nanghihina ang pananampalataya, move in our lives in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.
Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. Ay Kaya mong gawin. Yes, Father God. sa aking kalakas. Yes, Lord. Higit sa aming kalakasan. Minsan ay hindi nagkulang. Amen. Kailanman hindi ka nagkulang sa amin, O Diyos. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord God. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord God. Sa aking kailangan, Hallelujah to the living God. higit sa aking naranasan, Amen, O Jesus. higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, kaya mong gawin ang lahat, Panginoon. Higit sa aking Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Inaangkin na po namin ito, O Diyos, na walang mahirap sa Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa iyo. Hallelujah. Walang Yes, Lord. imposible Walang imposible sa sa'yo. iyo, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Imposible sa'yo. Walang imposible Yes, ideklara sa'yo. natin sa umagang ito na walang imposible sa Diyos. Ikaw Lahat ng ang nasa online, declare it. Nothing is impossible with God. In Jesus' name. Yes, Lord. Darararababababaya, shandarabakaye. Sikarabababa, shandarabakaya, siyandarabakaya, sukarabayane, hurubabo, shandarabakaya. Sikarabababaya, rabakaya, rabashandarabakaye. Sukarabababaya, rabakaya, sikarababaya. Ulalalalalaye. Urababaya, rabakaya. Holy Spirit, flow, 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 Holy Spirit. Urabababaya. Sikarabababa, shandarabakaya. Sikarababa, shandarabakandarabahaye. Ulalalaye.
Father God, ibaba mo po, Diyos, ang malalim na pananampalataya para sa iyong mga anak, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. 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 Tunawin mo po lahat ng karumihan. Tanggalin mo po lahat ng kasalanan. Oh, lalaya. Yes, Lord, right now. Anumang Isaac, sino mang Isaac na meron ang bawat isa, lay it down to the throne of God. Kung meron kang Isaac, hindi mo kayang ihandog, hindi mo kayang ibigay sa Diyos, ibigay mo ngayon sa umaga nito. Lahat ng pride of life, lahat ng pride na meron ang bawat isa, any lust of the eyes, any lust of the flesh, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. Kung meron kang pagnanasa ng laman at pagnanasa ng mata at pride sa buhay mo, kung yan ang Isaac, pagiging sakim sa pera, pagnanais ng maraming pera, lahat yan, katayugan, pagmamalaki, hindi pagpapatawad. Let's offer it to God. Naghahanap ang Diyos. Naghahanap ang Diyos ng mga taong handang tumanggap ng pagpapala sa umagang ito. Be ready. Be ready to receive God's blessing and favor. Ihanda natin ang ating mga puso. Ipadalisay natin to sa Diyos ngayong umaga. Pusong nagmamatigas. Pusong nagmamatigas. Kaisipan na punong-puno ng karumihan. Offer it to God. Offer it to God. Kasakiman sa mga bagay na pangmundo, bitawan natin sa paanan ng Panginoon. Mga pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, offer it to God. Mabuhay tayo according to the will of God. Buhay na hindi kontento. Buhay na hindi satisfied. Yan ang Isaac mo, wala kang kakontentuhan. Yan ang Isaac mo, hindi ka satisfied sa buhay mo. You are longing for worldly things. Offer it to God. Surrender it to God. Holy Spirit, speak to each and every one of us. Banal na Espiritu, mangusap ka po sa amin. Bitawan naming lahat at iwanan sa banal mong templo ang lahat ng Isaac namin. Ang lahat na nagiging hadlang para kami makapagpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Iiwanan namin sa templong ito sa oras na ito. Father God, bless us a new life. Create a new life in us. We are a new creation, O God. Alam namin, O God, you can satisfy us. You alone can satisfy us, O God. In the name of Jesus. At ang lahat ng sakit at karamdaman, Panginoon, ikaw lamang at wala ng iba ang magbibigay sa amin ng kagalingan. Salamat, God, nasain ang puso ng bawat isa to live by faith and increase our faith daily. In Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Jesus. Sige po, tayo dadako na po sa ating communion. Let's sit down. Iikot po yung ating elemento na simbolo ng katawan ni Kristo at elementong simbolo ng banal na dugo. Ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito
po lahat po tayo ay tumayo na po. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, God. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, Yes, oh God. makibahagi. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong tumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tulis. Sige po, bago po natin iganapin ang banal na hapunan, saglit po tayong pumikit at alalahanin po natin yung mga bagay na gusto nating ihingi ng tawad sa Diyos. Kailangan pong siyasatin natin ang ating mga puso bago tayo mag-partake ng Holy Communion. Let's ask forgiveness. Any sin, iniquities na meron po tayo sa oras na ito. Let's ask God's forgiveness. In Jesus' name. Sabi po sa aklat ng Juan, chapter 6, verses 53 to 56. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Inaangkin po namin, O Diyos, na sa umagang ito, kaming lahat ay mananatili sa iyo at ikaw ay mananatili sa amin. Salamat, God, sa assurance ng aming kaligtasan. Hawakan po natin at itaas ang elementong simbolo ng katawan ni Kristo. Father God in heaven, narito po ang elementong simbolo ng katawan ni Jesus. Nabugbog, nasugatan, nagbubo ng dugo hanggang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing kakainin po namin ang elementong ito, inaalala po namin ang pangako mo na sa mga latay na tinamo ni Jesus, anumang sakit at karamdaman namin ay bibigyan mo ng kagalingan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa pangakong buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po natin kainin. Ama naming Diyos, itaas po natin ang elementong simbolo ng banal na dugo ni Jesus. Itinataas po namin ang simbolo, elemento ng iyong banal na dugo na pinagtibay ng bagong tipan, na sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ang lahat ng aming kasalanan ay naging dalisay ang aming puso at hinugasan mo po ang aming mga kasalanan. Thank you, God, for the blood of Jesus Christ, who redeemed us for the penalty of our sins. Patuloy, O Diyos, kami lumakad ng may pananampalataya sa iyo, na pinadala mo ang bugtong na anak na si Jesus. Ang sino mang manampalataya, di na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa pag-ibig na walang hanggan sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen, amen. Tayo po'y makakaupo. Dadako na po tayo sa offering. Amen po. Ang sabi ng Panginoon, ang may pangdinig ay makinig. Amen. So ngayon po, dadako po tayo sa ating sa pagbibigay. Ang ating text po ay sa Kawikaan, chapter 3, 9 and 10 po. Sabi dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at
mula sa pinakamainam na ani. Siya ay ito, iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So, dito po yung ini-impress sa akin po yung kayamanan at yung ani po. So, nung unang panahon po, marami po sila mga kayamanan po, no? Yung mga hayop, mga pananim, yun po ang hinihiling ng ating Panginoon na ihandog po natin. At yung pinakamainam na ani naman po. So, dito po sa atin ay kung wala po tayong pananim, ay mayroon din po tayong maaani. Ano po ay yung mga maaani natin? Ito po yung mga karunungan natin, mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin na minsan nag-aaral tayo, ay yung pag-aaral natin ay isang pong pagtatanim sa ating sarili. Na ito po ay pag lumago ay siyempre aani tayo. Paano tayo makaani? Sa ating pagtatrabaho po, sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho po. O sa ating pagtatanim, ganoon din po sa iglesia ay marami tayong mga calling sa iglesia. Dapat po na magtanim tayo. Higit sa lahat po, ang taniman natin ay ang ating sarili, sa ating puso at sa ating isip. Kasi hindi po tayo makaani kung wala tayong itatanim. Kagaya ng ginagawa ng ating mga kasister na sila po ay nagtatanim sa anong paraan, sa pamamagitan ng lugaw po na papakain sila. So sila po ay nakakaani ng mga kaluluwa po. So, at ganoon din po na doon po ang pangako ng Panginoon sa kasunod na hindi niya tayo pagkukulangin po. Yung ating mga pangangailangan ay umapaw, ang ating mga sisidlan ng inumin ay hindi rin po matutuyuan. So kanina sa mensahe ay tapat nga na yung pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, ganoon din po na nabanggit ni Pastora kanina na kung tayo po ay may Isaac, ihandog po natin. Kung Isaac natin ay yung kayamanan o salapi, iaalay natin sa Panginoon. Dahil yun po yung nais ng Panginoon sa atin. At nais ko pong basahin sa inyo yung sa Roma chapter 8 verse 22. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat. Sa ating lahat po, walang pinipili po. Hindi kaya niya ibibigay sa ating lahat ang lahat ng bagay? May question mark dito, lahat ng bagay, may question mark. Ibig nung may question mark, ang inaano sa akin, in-impress dito na kung tayo po ay nananampalataya at magkaroon ng katapatan, ay ibibigay niya lahat. Ano man po yung mga pangailangan natin sa ating buhay, physically, spiritually, emotionally, financially po, ay bibigay ng Panginoon sa atin. Dahil ang Diyos po, ang siyang nag-una nagmahal sa atin, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, ang sarili niyang pinakamamahal na anak para sa atin upang tayo po ay mailigtas. Po, walang dahilan po na hindi tayo bigay din po sa Panginoon sa pamamagitan ng ating
pananampalataya. At aking din po isunod yung sa 1 verse 14, chapter 14 verse 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin ko siya at ang aking ama at kami mananahan at mananatili sa kanya. So yun po, tapat na kung tayo po ay umiibig sa Panginoon, ay ipakita natin sa ating gawa. At tuparin natin po ang kanyang mga salita, ang ating narinig, ang ating nabasa, ay i-apply po natin sa ating buhay. Sabi po sa Santiago, chapter 2, verse 26, patay ang katawang walang espiritu. Ganon din po ang ating pananampalataya, patay kung walang kalakip na gawa. So, tayo po ang nakakasaliksik sa ating puso. Tayo po ang nakakaalam. Iba-iba po yung ating antas ng pananampalataya. Nabanggit na kanina ni Pastora na may iba-ibang level tayo sa pananampalataya. Ngunit, ipakita po natin sa ating gawa ang ating pananampalataya. So, mga kapatid, batid natin na kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kahit sarili niyang anak ay ibinigay niya para sa atin. Ang nais ng Diyos ipakita natin sa ating mga gawa na may pagsunod sa kanyang mga salita. So, tayo po ang maka-desire at hindi tayo pinipilit ng Panginoon, kundi yung bukal sa kalooban ng ating ibibigay po. Dahil alam natin na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Kanya. Ang hinihiling ng Panginoon sa atin ay 10% lamang. At kung ano pang makakaya natin na kaya nating ibigay ay iyon po ay tatanggapin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya samahan niyo ako sa maikling panalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Tunay nga, napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, dahil maging sa iyong bugtong na anak na ipinagkaloob sa amin upang kami po ay maligtas, ay walang dahilan na hindi din namin ipakita sa iyo ang aming pag-ibig, katapatan, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na siyang nagbubukas sa aming puso, kaisipan, Panginoon, upang tumatag ang aming mga pananampalatayang espiritual, Panginoon. Ama, batid mo rin po na ang bawat isa sa amin ay mayroong mga nararanasan, kahirapan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ngunit tapat ang iyong pangako na kami po ay hindi mo pagkukulangin, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat. Ikaw po ang magpala sa bawat isa sa katapatan na ipinakita sa iyo at naway ikaw po ang mabless sa bawat pamilya nila, Panginoon. Ama, ang lahat ng ito ay amin po ibinabalik ang mataas na papasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging makapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Hallelujah. Are you blessed? Pinagpala po ba tayong uuwi? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo po tayong lahat para sa ating prayer. Yes, Lord! Hallelujah! We believe in you, oh God. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord God. Yes, Lord Jesus. Uuwi kami, Panginoon. Uuwi kami ng punong-puno ng pananampalataya ang aming mga puso.
Uuwi kami, Panginoon, na lahat ng bagay na pinaniniwalaan namin, alam namin magaganap in Jesus' name. Lahat ng prayer po namin, Lord, kine-claim po namin, ito'y sinagot mo na in Jesus' name. Salamat, God. Help us to live by faith and not by sight. God, tulungan niyo po kami, wag namin takutin ang sarili namin sa mga bagay na nakikita ng aming mga mata. Tulungan mo kaming tumingin sa mga makalangit na bagay, kung saan inanda mo ang mga bagay na yon forever para sa iyong mga anak mo, God. Thank you so much, God. Banal na Espiritu, ihatid mo kami doon sa buhay na walang hanggan, na huwag kaming mahawalay pa sa piling mo. Help us to increase our faith daily in Jesus' name. Ang buong sanglinggo ito na aming kakaharapin, muli inaangkin po namin ang lahat-lahat ng pangailangan namin. Kayo po ang magpo-provide at magpapala in Jesus' name. Ang lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling mo na sa oras na ito in the name of Jesus. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Itaas natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Dalawang kamay, itaas natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Pananampalatayang hindi kayang ibagsak ng lahat ng uri ng unos at bagyo ng buhay. Tanggapin ang bawat isang pag-ibig, kahabagan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Humayo tayong lahat na mapayapa. Ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao at maging tagahatid tayo ng kapayapaan. Salamat po, aming Ama. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody shout! Amen! Amen and amen! Hallelujah! Thank you, Lord. God bless you. God bless you. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Ang daming mga pastor dito sa pulpito. ito. In Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Praise. Through you, I can do anything. I can do all things. It's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Yes, My Lord. eyes are open. Yes, God. Let's worship the Lord. I'm living my dream. Nothing is impossible. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yes, Lord. Through you, I can do anything. I can do all things. But it's you who gives me strength. Nothing is impossible